Dear Father, let it be in working or in waiting another year with Thee, another year of progress, another year of praise, another year of proving Thy presence all the days. Another year of mercies, of faithfulness and grace. Another year of gladness in the shining of Thy face. Another year of leaning upon Thy loving breast. Another year of trusting, of quiet, happy rest. Another year of service, of witness for Thy love. Another year of training for holier work above. Another year of guiding by Thine own gentle hand. With Thee to Canaan's land. Another year of progress, another year of praise, another year of proving Thy presence all the day. Another year of mercies, of faithfulness and grace. Shining of Thy face. Another year of leaning upon Thy loving breast. Another year of trusting, of quiet happy rest. Another year of service, of witness for Thy love. Another year of training for holier work above. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating confession of faith. Basahin po natin ito ng sabay-sabay na mayroong pagkaunawa po dito po sa katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. It's about the fruit of the Holy Spirit, or the fruit of the Spirit. Basahin ko po muli. Sabi po rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ngayon po yung katalian. Pero tayo po muna ay mag-dwell, isa-isay po natin yan. At ngayon dito po tayo magsimula siyempre po sa una. Ano yung una binanggit po dyan? Pinaka foundation. Dito po fruit of the Spirit, which is love, pag-ibig. Pag-ibig. Sabi po sa
John chapter 15 verse 1, sabi po ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Then sa verse 4, sa John chapter 15, sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. No? Fruitful Christian o mabungang Kristiyano. Noong nakaraang taon, 2025, kung babalikan po natin, naging mabunga ba yung ating pahinging ang Kristiyano, ating buhay Kristiyano noong nakaraang taon? Naging mabunga po ba? O namunga konti, pero natuyo. Parang yung langka po sa harapan ng bahay namin, may dalawa kami langka po doon. Gusto ko na nga po gusto ko nang iputulin. Kasi nga po, hindi siya namumunga. Para 7 years na yata siya, pero wala pong bunga. Minsan, namunga po siya ng ilang piraso, then ilang araw lamang ay natuyo. Nangitim yung langka. Hindi lang talaga ako marunong sa lupa. Hindi lang talaga ako marunong magtanim. Tayo po ba ay namumunga? Kung namunga po tayo, nakaraang taon, hindi po yung ating pong aim, ito po nga taon po na ito, na tayo ay mas lalong mamunga. Kung ang mga puno ay pinapausukan, nilalagyan ng mga fertilizers, nilalagyan ng lahat ng mga pataba, tinitrim, para mas lalong mamunga, ganon din po ba yung plano po natin this year, na mas lalo pa tayong mamunga spiritually. Hindi lamang po lumago yung ating po mga negosyo, ating po mga trabaho, kundi maging po yung ating spirituality ay lumago din po na parang ng puno na hitik po sa bunga. Dito po sa binasa po natin sa Galatians chapter 5 o sa Galatia, ito po yung purpose po ni Apostle Paul po dito. Bakit nga po niya ito isinulat o sinulatan itong taga-Galatia para po to refute the Judaizers na nagtuturo doon sa mga new convert o yung mga new believers na kailangan nilang sumunod sa kautusan ni Moses. No, nire-repeat niya po, kinukontra niya po itong mga Judaizers. Yun po yung kanilang religion, Judaizers. Na kailangan tinuturo na dapat daw sumunod sa kautusan ni Moses. Na kailangan magpatuli kapag ikaw ay nanampalataya, kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo o naging mananampalataya, dapat ka daw ay magpatuli o sumunod ka sa kautusan ni Moses, which is pinapabulaanan ni Apostle Paul. Hindi kailangan ng mga bagay niya para ikaw ay maligtas. Hindi kailangan ng pagsunod sa kautusan ni Moses, hindi na kailangan magpatuli na kagaya ng nakagawian ng kailangan kultura. At ito po ay ibinigay po sa Southern Galatia. Nung si Apostle Paul po ay unang naglaya patungo po doon, kanyang first missionary journey. And this letter is not addressed to any specific body of believers. Hindi lamang po ito isinulat sa isang grupo ng tao o sa specific na tao, kundi ito po ay sa lahat po ng churches doon po sa Galatia o sa Galatia. Ibig sabihin, ito po ay circular letter. Sa atin po, may mga circular letter po na umiikot din po, circular memo. Yung LTO, may mga circular memo po yan. Ang munisipyo, may mga circular memo. Bagyang BOA po natin, may circular memo po yan. No? Ganun po yun. Ito pong sulat na ito ay umikot po sa buong iglesia po dito po sa Galatia. No? To refute yung mga naunang katuruan ng mga Judaizers para itama po yung kailangang kaisipan patungkol po doon sa kautusan. Hindi na po kailangan sumunod sa kautusan ni Moses para maligtas. Kasi kung ikaw ay naligtas na sa panahon nila, sa panahon natin, hindi mo na kailangan sumunod sa mga tradisyon ng tao. Kundi ang kailangan sumunod doon sa salita ng ating Panginoong Diyos, which is makikita po natin sa Biblia. No?
fruitful Christian, no, karoon po tayong konting background muna po dito. Bakit biglang napasingit yung fruit of the Holy Spirit dito? Bakit biglang pumasok yung fruit of the Spirit? Tingnan muna po natin yung context, yung conflict muna, tingnan po natin yung conflict. Which is the conflict. Sabi po sa verse 17, for the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to that sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. Sa verse 17, ito yung contrast na tinatawag, yung conflict, merong paglalaban, may pagtatalo. Yung flesh and spirit. Talaga na po yan, magkalaban po yan, black and white po yan. In rivalry. Lagi po yung mayroong labanan. Yung flesh and spirit. Naranasan po ba na may mga gusto kayong gawin, pero parang may pumipigil sa'yo? May mga, minsan may ginagawa ka na, pero parang, at the back of your mind, parang mali yan. Kasalanan yan. May mga bagay na ginagawa tayo mga ganun pagkakataon na merong pumipigaw, merong naglalaban, merong nagka-clash sa ating sarili, which is yung total conflict ng Holy Spirit and flesh. Lagi po naman magkalaban yan. Itong laman, ang gusto po nito ay mga karangyaan, ang gusto po niyan ay mga luho, ang gusto niya lagi ay kasalanan, which is kabaliktaran naman. O kabaliktaran ng gusto ng Santong Espiritu. Ang gusto ng Santong Espiritu ay mamuhay tayo na may kabanalan, malayo sa kasalanan. Which is the desire of the flesh versus the desire of the Spirit. Ano ba yung desire ng flesh? Ang gusto niya laging kalayawan. Yun yung mga gusto ng laman natin, yung gusto ng laman natin. Kagaya kayo na umaga. Ang gusto ng laman natin, matulog ng mas mahimbing. Matulog ng mas mahaba. Parang, ito na nga lang yung time kasi bukas papasok na. Bukas pasok ka na naman. Ito lang yung time para mas matulog ako ng mahaba. Matulog ako ng masarap. Makapagpahinga. Pero, kaso linggo ngayon eh. Kailangan ko gumising ng maaga kasi kailangan ko pumunta sa simbahan. Kailangan ko mag-church. No, yun ba yung ating attitude kanina? Yun ba yung ating pagkagising natin, ganun ba yung ating naramdaman na linggo na naman. Parang nalungkot tayo, linggo na naman. Pero hindi nang gusto ng Espiritu. Gusto ng Espiritu. Bumangon tayo na maaga, meron tayong kagalakan, meron tayong kasiglahan, nagumising kasi linggo. Imimit natin yung pinaka-importante sa araw ng linggo. Which is meron tayong tipahan sa aming Panginoong Diyos na hindi tayo dapat nalilig. Diba yung mga, ako, guilty po ko din, kasi ako laging late. Totoo lang, lagi po akong late sa mga usapan. Pero dapat kapag usapan patungkol sa ating Panginoong Diyos, hindi po tayo dapat nalilig. Which is the desire of the flesh versus the desire of the Spirit. Then lagi po meron po yung labanan. Kaya, magalak din po tayo kapag nararanasan po natin na yung flesh natin at yung spirit po natin ay meron pong clash. Ibig sabihin po, hindi tayo basta-basta nadadaig ng flesh. Lumalaban, no? Nilalabanan ng Spirit na nasa atin yung desire, yung paggustuhan ng ating pong laman. Minsan, ayaw natin mag-church, mas gusto natin magliwaliw. Mas gusto natin na mag-out of town. Ano pa ba? Mag-meet somewhere sa ibang mga tao. Pagka tinitake for granted natin minsan yung gawain ng ating Panginoon. Okay, yun yung gusto ng flesh. Mas masarap ang magliwaliw kapag linggo. Kumpleto ang pamilya. At walang traffic pag nagbiyahe, pag linggo. Ay, desire of the flesh. Yung mga kasalanan, yung mga bagay na hindi maganda, yan po yung mga gusto ng laman. Pero kung merong pagtatalo, merong paglalaban, magalak po tayo kasi buhay.
Nabuhay ang Espiritu na nasa atin na lumalaban dito po sa desire of the flesh. Doon sa desire ng gusto natin at hindi gusto ng asamang Espiritu. And acts of the flesh versus the act of the Spirit. Ayun po yung mga contrast, may conflict lagi. Yung mga ginagawa ng laman at yung ginagawa ng Espiritu. Lagi po yan, in contradiction, in conflict, in contrast. Lagi po may paglalaban. Lagi po may struggle po tayo. Sino hindi nag-struggle? Hindi nag-struggle sa flesh. Lahat po tayo may struggle. Dapat nag-struggle po tayo sa flesh. Nag-struggle po tayo sa gusto ng ating laman. At kapag sinunod po natin ang gusto ng ating laman, ang gusto ng ating sarili, ay talagang lahat ng gagawin po natin, kasalanan po yan, hindi maganda po yan. Kasi ang gusto po ng laman, ang gusto ng flesh, ay puro kasalanan, puro kalayawan. At kabaligtaran sa gusto ng Espiritu na meron po sa atin. Kaya, yung conflict, yung contrast na naranasan po natin between the flesh and the Spirit, is being active po. Active po yung Holy Spirit na nasa atin. Kasi kapag wala na po tayong nararamdaman o nararanasan na conflict o struggle o battle, dalawa lamang po yan eh. Praise God kung ang nangingibabaw ay yung banal na Espiritu sa atin. E paano kung flesh na yung nangingibabaw at wala nang struggle? Ibig sabihin, nadaig na yung isa. Kasi wala nang struggle eh. Meron na nagwag yung minanalo, sabi sa rapol, minanalo na. May nagwag yun na. The conflict. Kaya sabi nga po ni Apostle Paul, for the sinful nature desires what is contrary to the Spirit. And the Spirit what is contrary to the sinful nature. Kaya yung buhay Kristiyano, hindi po yan doble kara. Ang ipinapamuhay po natin, at kung fruitful Christian, mabuhang Kristiyano, yung dapat na ipinapamuhay ng isang tunay na Kristiyano, ay yung kagustuhan ng samang Espiritu na dapat natin ipamuhay. Hindi yung gusto ng ating katawan, hindi gusto ng ating laman. Kaya, praise God. Kung naipapamuhay po natin yung kagustuhan ng samang Espiritu na meron po sa atin. Tandaan po natin, hindi pwedeng makapamuhay sa kabanalan ang taong walang Espiritu ng Diyos. Kapag walang Espiritu ng Diyos, talagang ang gugustuhin po ng tao po iyan ay kasalanan, kalayawan, lahat ng mga hindi magandang bagay, yan gugustuhin niya kasi walang Espiritu na nagpupagbig sa kanya. Kaya, praise God kung tayo po ay pinananahan ng Santong Espiritu at inaisa sa pamuhay po natin ang kagustuhan ng Espiritu ng Diyos. Then, balik, pag-move forward po tayo, sabi nga po dito, sabi po sa verse 22, dito po tayo sa ating pong teksto, bigla nagkaroon ng but. Sa verse 17 to 21, nandiyan po yung mga negative na mga aspect, mga kasalanan, mga bagay hindi maganda patungkol sa isang tao. Ito pinatalakay na po natin last week. Because sa verse 22, but the fruit of the Spirit. Ibig sabihin, meron na nga tinatawag na positive na mangyayari. Wala na po yung mga naunang verse, kundi ito na po yung dapat na nangunguna, dapat ito yung ina-apply ngayon. But the fruit of the Spirit, this is the cause. The cause. But the fruit of the Spirit. Sa Tagalog po, sabi po niyan, subalit, ang bunga ng Espiritu, merong bungang Espiritu, but the fruit of the Spirit. Ito po ay singular. Singular po yung fruit na tinatawag. But plural qualities. Isang prutas na maraming mga
katangian ang nasa loob niya. Not earned, but grown. Hindi ito naukuha natin. Hindi ito naukuha natin kung saan-saan. Hindi natin ito na-acquire. Kundi ito ay, ano sabi ito, but grown, ito ay lumalago sa atin. Kasi merong nagkaloob, may nagbigay, at merong nagpapatubo nito. Kaya sabi ni Jesus sa John 15 verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas. May kinalaman po ito sa agriculture. At ang aking amang tagapag-alaga, sabi ni Jesus. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubungang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Not earned, but grown. The source of the fruit of the Spirit is, of course, the Holy Spirit, which is God. Isa sa tatlong persona ng ating Panginoong Diyos. And we cannot produce fruit on our own. Yung fruit of the Spirit po na tinutukoy po rito, hindi po ito mapoproduce. Hindi po natin ito pwedeng manggaling sa atin. O kundi ito ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ito ibinigay sa atin, ipinunla sa atin, at siya yung nagpapatubo nito. Kaya hindi po natin ito makukuha, makikita kahit saan. Dahil ito ibinibigay po sa bawat sa po sa atin. The cause. Pinagmulan. This is about, kung titingnan po natin, mas marami dito po sa fruit of the Spirit, yung tinatawag na patungkol sa relation or relational po. At sana po yung tatalakayin po natin, which is love. At sa mga katangian, ng characteristic ng fruit of the Spirit is, unang-una po sabi dito ay love, pag-ibig. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sino ang taong hindi umiibig? Wala. No? Lahat ng tao ay umiibig, no? Lalo na kapag tayo dumaan sa pahinging dalaga at binata, no? Lahat po tayo ay dumanas o nakaramdam po ng pag-ibig na tinatawag o pagmamahal. Pero hindi lamang po ito basta pag-ibig na mahal mo isang tao or you care for her or you care for him. Hindi lang po ganun. Kundi mas mayroon pa, mas malalim na kahulugan po yung pag-ibig po, tinutukoy po rito. Sabi po ito, no? Subalit ang bunga ng Espiritu ay una-una po ay pag-ibig. Which is, yung Greek word po naman lang po dito ay agape. Agape. At meron po mga tatlong klase po ng pag-ibig po na binabanggit po, no? Yung philia, yung friendship love na tinatawag. Meron may philia or yung friendship love. Eros. May dibig pa ba po? Romantic love, yung eros po patungkol po sa mag-asawa. And yung agape naman, it is the highest form of the different kinds of love. Ito yung pinaka mataas na antas ng pag-ibig, yung agape. Yung agape na tutukoy po rito, which is ito yung love na galing sa aming Panginoong Diyos. Kaya kapag binasa po natin, but the fruit of the Spirit is agape. Agape love. Na hindi lang po siya basta pag-ibig, kundi agape love na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Wala na pong iba. At siya nagpakita po ng kanyang katangian. At lahat po ng fruit of the Spirit dito, lahat po ng katangian na meron po rito, ito po yung katangian ng ating Panginoong Diyos. Na ibinibigay po sa po sa atin.
Praise God at inuna po ni Apostle Paul yung love. Ito po yung pinaka-foundation. Ito po nga lahat po ng bunga po na ito. Lahat po ng katangian. Ito po yung pinaka-foundation po yung love na tinutukoy. Ano ba yung love na tinutukoy po ito? Aside from agape love, una po, yung God's love for us. Yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Na napakaraming text o napakaraming mga passages, and in fact, the whole Bible ay nagpapatunay ng kanyang pag-ibig po sa kanyang nilikha. Yung pag-ibig niya po sa bawat isa po sa atin. Pinapakita po ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. No, kaya ang agape, unconditional love. Bagamat tayo makasalanan, tayo ay kanyang binahal, tayo kanyang inibig. Pinatawad sa mga kasalanan. Hindi lamang po yan, binigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit na ganun yung pagsalansang ng tao sa ating Panginoong Diyos. O yung pagsalansang natin sa ating Panginoong Diyos. Patuloy niya tayong inaabot, patuloy niya tayong binibigyan, patuloy niya tayong kinakalinga, patuloy niya pinagpapala. Ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Subukan po natin sa atin bilang tao na gawan tayo na hindi maganda. Ano yung naging attitude natin? Babalikan kita. Ano yung mga attitude natin? Gagantihan kita. Aabangan kita. Ano tayo? Gaganti, no? Gagantihan natin yung mga taong gumawa sa atin na hindi maganda. But, yung God's love for us, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit na ganun yung pagsalansang natin sa Kanya, no? He provides. Hindi lamang pangangailangan natin, maging kaligtasan. Imagine, ganun na nga makasalanan ng tao, ibinigay pa ng Diyos yung Kanyang buktong na anak para sa ikaliligtas natin, sa ikaliligtas ng mga taong sasampalataya kay Kristo, sa ikaliligtas ng isang katauhan. Kaya nga yung John 3:16, hindi lang po yung pangbata. Ganun na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos Ama na ipinagkaloob niya, ibinigay niya, kaysa-isa o kanyang buktong na anak. Ganun yung pag-ibig ng Diyos para po sa bawat sa atin. Sa ating call to worship kanina, sa Lamentations, ang sabi po sa Lamentations chapter 3, His love is never end. For His love endures forever. Great is thy faithfulness. Sa aklat po ni John, sa 1 John, napakarami pong passages po dyan na patungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa bawat po sa atin. Tingnan po natin sa 1 John chapter 4 verse 16. 1 John 4:16. Sabi po dito, beginning in verse 15, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. Verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. Sa John 15:13, sa context ng true vine. John 15:13, Matthew, Mark, Luke, John. John 15:13. Tingnan lang natin yan. Sabi po dyan. Sabi po rito, greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. May higit pa ba sa ganung pag-ibig na inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan? At tayo, bilang mananampalataya, tayo itinuring na kaibigan ng aming Panginoong Diyos. 1 John chapter 3 verse 1. 3:1. How great is the love the Father has lavished on us,
that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. But we should be called children of God. No? Ito yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung tumutukoy din po doon sa sinasabi po rito, but the fruit of the Spirit is love. Na ito yung bunga na sa ng Espiritu. Yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At hindi lamang po yan. Pangalawa po, hindi lang po God's love for us. Siyempre, kailangan, ano po yan, no? Meron din tayong parte doon sa pag-ibig po niya, no? Our love for God. Our love for God. Ito yung isa sa mga katangian ng pag-ibig, o yung buo ng Espiritu, yung pag-ibig, na meron tayong pag-ibig din sa ating Panginoong Diyos, our love for God. Ang sabi sa 1 John 4:18, 1 John 4:18, sabi po rito, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Our love for God. And sa Matthew chapter 12, verse 30, it's the greatest commandment. Mark 12:30. Sabi po niyan, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Our love for God, no? Yung buong katauhan natin, buong kaisipan natin, buong lakas natin. Hindi lang po yung our love for God, and of course, our love for others. Napakaraming talata po patungkol po dyan. Our love for others. Yung pag-ibig naman po natin para sa ibang tao. Hindi lamang po sa kapatiran at maging yung pag-ibig po natin sa mga hindi mananampalataya or mga hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon Diyos. Nasa sa 1 Peter chapter 4 verse 8. 1 Peter chapter 4 verse 8. Sabi po dito, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Love each other. Ano yung second commandment na bigay sa atin? And love others. Mahalin natin ang ating kapwa. Sa John 15:12, ang sabi po dyan, John 15:12, patungkol sa our love for others. My command is this, love each other as I have loved you. Love each other as I have loved you. Sa Romans 12:10, sa Romans 12:10, be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. So, napakarami pong talata patungkol po sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig natin sa Diyos, at yung pag-ibig natin sa bawat isa. No, napakarami pong pautusan patungkol po dyan. Napakarami pong mga bagay na ipinapagawa sa atin patungkol po dyan, patungkol po sa pag-ibig po na yan. Ito sa atin, but the fruit of the Spirit is love. Una-una yung pinaka-foundation ng bunga ng Espiritu Santo ay yung pag-ibig. Yung hindi dapat na nawawala sa isang tunay na Christianity. Dapat na lumalago po sa bawat isa po sa atin. Ito yung dapat na nakukultivate po sa puso po ng bawat isa. These three things will remain. Sabi ko, ano yung three things na mananatili daw?
faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Sa King James, charity. But the greatest of this is love. No? Kasi pinaka-foundation, no? Nito po nga, katangian, yung bunga ng Espiritu Santo, yung pag-ibig, na hindi dapat na umuusbong, lumalago po sa atin. Yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Yung agape love na tinutukoy, tinatawag na unconditional love. Kasi kapag ka naging conditional yung love na ibinibigay po natin, may ano po yan, may kapalit. Lahat ng mga ginagawa natin kapag ito may kondisyon or conditional, lahat po yan ay meron po tayong string attached. Meron tayong bawi. O bibigyan kita, bibigyan mo ako kasi binigyan kita. O kailangan tulungan mo ako kasi tinulungan kita. Ganun pa yun? Kapag may ginawa ka isang bagay ba, kailangan mo isumbat, kailangan mo ba sabihin sa kanya, ginawa kita ng maganda, kailangan gawin mo lang ng maganda. Ganun ba yun? Yun yung kita ng conditional love. Pero yung tinutukoy po rito, yung love yung agape love, which is unconditional, gagawin natin to dahil ito yung nararapat na dapat natin gawin. Kahit na wala itong balik sa atin, kahit na alam natin na hindi maganda ang balik nito sa atin. At alam natin na wala tayong pakinabang dito. Pero dapat natin gawin kasi ito yung sinasabi na dapat na namumunga sa atin yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ito dapat na inaalagaan natin, na-cultivate natin, nilalagyan natin ng pataba. Pinagyayaman natin itong pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya itong New Year, isa sa mga, hindi man New Year resolution po natin, kundi isa sa mga dapat nating kinukultivate o inaalagaan o pinapalago ay yung pag-ibig. Yung pag-ibig, no? Na ipinadama sa atin ng ating Panginoong Diyos unang-una. At yung ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, ating pag-ibig sa ating kapwa-tao. Wala na pong kulang po dyan. Kumpliyat sa rekados po dyan. Kaya sabi nga po dito sa last part po dito, against such things there is no law. Walang batas laban sa mga ganitong bagay. Kung meron tayo nito, ito ay hindi po ito laban sa batas, kundi ito ay ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At nawa tayo po ay patuloy na mapuno ng Espiritu, mapuno po tayong katangian ng Espiritu ng ating Panginoong Diyos. At isa lang po ito sa mga tatalakayin natin sa mga sunod na araw, sa sunod na linggo. At una na po itong love. At ang susunod sa love ay Parang maganda pa ng pangalan to, no? Si love, si joy, tsaka si peace, no? Una po yung love, nasunod po yung joy. At dito muna po tayo, yung pinaka-foundation ng fruit of the Spirit is love. At nawa itong love na ito ay umusbong, lumabong, at manatili po sa ating puso upang yung crush po natin sa flesh ay manibabaw yung pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos. At tuloy na matalo, tuloy na maitali itong gawa po ng laman. Kasi pamagitan ng paglago ng pag-ibig po sa buhay po ng bawat isa. And we are called to walk by the Spirit, producing fruit that reflects the character of Christ. Kasama po yan sa katangian ni Kristo, yung pag-ibig. God is love. Kaya tayo umiibig, kaya tayo nag-iibigan dahil iyan ipinamalas na po ng ating Panginoong Diyos. We are called to walk by the Spirit, producing fruit that reflects the character of Christ. And the fruit of the Spirit is the evidence of a heart deeply connected to God.
tayo po'y nakaupo sa ating Panginoong Diyos. Sabi ni Jesus kanina, binasa natin kanina na kung di tayo nakaupo sa puno, kung di tayo nakadikit sa puno, ay tayo walang magagawa, tayo patay sa harapan ng Diyos. And stay connected to the vine, rooted in Christ and walk by the Spirit, by daily devotion, praying, kasama ni confession po natin, obedience and seeking His face. O yun po yung mga avenues upang tayo manatili nakakonekta doon po sa vine, doon po sa puno, rooted in Christ. Para maranasan po natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. No? Yun po yung pag-ibig na hindi magmamali, yung pag-ibig na unconditional, yung agape love na tinatawag. At nawa, no? Tayo maging mabungang Kristiyano. No, hindi po tayo bansot, bonsai na Kristiyano, kundi mabungang Kristiyano. Hindi natin ng fruitful Christian. Isa lamang po yan sa mga pag-aaralan natin at susunod na mga linggo ay ito po yung isi-series po natin patungkol po sa fruit of the Spirit. At nawa, ang bawat isa ay naranasan yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At ipapadama din po natin yung pag-ibig din po natin sa ating Panginoong Diyos. At ipapadama natin, i-share natin, tayo pinaka-witness yung pag-ibig natin lalo po sa ating kapwa-tao. Sa mga kapwa natin mananampalataya at sa mga ibang tao na walang pagkakilala sa Diyos at makita na tayo ay lingkod at anak ng ating Panginoong Diyos. At tayo po'y manalangin. Let us pray the prayer. We thank you, Lord, sa oras na ito. Dahil biniyaan mo kami at niregaluhan ng kaloob na ito, Panginoon, na pag-ibig. Ikaw na mismo ang nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na ito. Yung pag-ibig na walang kapalit. Yung pag-ibig na walang kondisyon. Kaya nawa itong pag-ibig na ito na ipinamalas mo sa bawat sa amin. Ito din yung pag-ibig na ipamalas din namin sa iyo, Panginoon. Na mahalin ka namin, ibigin ka namin unconditionally. Ano man ang aming estado sa buhay. Ano man ang aming mga kalalagayan. Ano man ang mga nangyari sa aming buhay. Nawa, ipatuloy namin maipadama sa iyo ang aming pag-ibig at balik sa aming mga kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, ang salitang ito, ang mensaheng ito, ang pag-equip sa amin upang mas lalo ka pa namin paglikuran, mas lalo pa namin mahalin ang aming kapwa. Dahil ito'y sinabi mo na kami ay dapat na lumalago sa pananampalataya, na kami lumalago sa pag-ibig mo. At nawa ang pag-ibig na ito na ipinangla mo sa bawat sa amin, ito'y patuloy mong palaguin, Panginoon. Patuloy mong pagyabungin, Panginoon, patuloy mong mamunga pa, Panginoon, sa takdang panahon. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. Sa iyo mataas na papuri, pagsamba, pagkakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, na aming Diyos at tagapagligtas. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace
by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of